Good morning. Uy, good morning sa inyong lahat. Boss, ano ba to? Para ako? Hindi, ano yan? Blue Mountain Coffee. Yung etchas ng ano. Hindi. Yung kinakain ng mga musang. Iba naman yun. Ibang klaseng kape yun. Kasi mahalin din yun eh. Mahalin din yun, pero iba to. Mas mahal to. Ito yung tinatawag na... Malaman nila yung mga yung brood ng kape. Ito Kasi sa ano boss, yung kinain ng Mustang daw. Anong Mustang? Musang. Musang. Tapos pag na-etchas daw yun sa baba. Pupulutin yun? Oo, kape na daw yun. Pupulutin, tapos kukunin nila. Kakain ka ba naman at tayo? Lilinisin. Oo, pero... Hindi, iro-roast na yata yun eh. Para ibibilad pa, tapos iro-roast na. Ayun yung nandun sa atin na isa. Oo. Ito Blue Mountain to. Kaya pala. Imported to. Ayun lang tayo, PLDT. Wala pa. Sarap. Ano yung itatanong mo? Ito daw boss si Daking ba yan? Parang pek din yung Daking na yan. Daking? Bakit? Ano nangyari doon sa Daking? Napanood ko yung interview niya halatang tao mo daw siya. Paano yung naging tao? Isa lang siyang... Yung Romy Diaz. Oo, boss. Actually, hindi ko pa nakikita. Isang beses ko lang nakita yan. Nung humingi sa akin ng bigas yan na 100 sako. Alam ko, nasa loob ka pa noon. Hindi. Nung nagla-live ako noon, humingi yan na 100 sako bigas sa akin para daw doon sa mga kababayan niya sa Quezon. Pero ang nangyari, hindi niya ipinamigay. Ay, Daking nga. Daking. Daking, ibig sabihin. Dakilang... Mandurukot. Malupit siya, Nako. Alam mo, ika nga ni Senator Lacson, ano ba yung sabi ni Senator Lacson? Walang probability. Dali. Actually, hindi ko kilala yan. Hindi ko pa nakita. Isang beses ko lang nakita yan nung kwento ko nagkakamali somehow in April 15, 2020. Humingi yan ng bigas para daw sa kanyang mga kababayan sa Chaong. Nagbigay naman ako 100 sako. Nakita ko yun boss, Sariles. Sariles. Ang problema, ay pinamigay niya, nagwa lang siya ng, yung 3 sako lang yung binuksan, nag-supply siya sa Sariles, tigi-tigi 1 kilo. Yung 3 sako, kapag ka sinupot-supot mo na isa-1 kilo yun, marami. So yun lang. Pero ang balita ko, 10 sako yung ipinamigay niya ng tigi-tigi 1 kilo, yung 90 sako, pinera niya. Yun ang pagkakaalam ko. Yung sako na lang ibinigay niya. Yun ang maliwanag doon. Napaka pala na ito. Ayan, may tao. Gawin namin yung ganito. Ay, Ninong, sa gilid lang, naka-live ako, marami akong viewers, 6,000. Sige lang. Yung nagsasalita ng yung ba yung boss? Kupil pala yan. Sandali. Ganun talaga boss pag hindi mo malaman kung nakulangan sa pera o nasobrahan sa pera. Ganyan talagang tao. Alam mo, ito ako. Ayun. Yung kwento niya, sabi nga ni Senator Lacson, walang probative value. Alam mo, ibig sabihin ng walang probative value, ibig sabihin nun, narration lang. Kwento lang, walang probative value. Kwentong barbero. Walang probative value na makaka-apekto sa akin kasi yun, narration lang. Pero, doon sa interview niya, kung may mga defamatory words siya, hindi ko kasi pinanood may mga defamatory words siya na sinabi tungkol sa akin, yun may probative value sa akin yun. Obligado. Yeah. Kakasuhan na ng mga abogado natin yun. Ganun lang. Pero siya, halimbawa, may sinasabi siya na pangit. Ang tawag doon, sabi nga ni Senator Lacson kay Saldico is, walang probative value. Ang ibig sabihin nun, wala. Narration lang.
Kwentong kutsero. At nga pala, natatandaan mo ba na naging tauhan ko yan? Hindi, boss. Kilala ko yung mga dati mong tao. To let you know, Casper, hindi ko lang basta tao, kumpare ko pa. At nasa tabi ko yan, hindi nawala ni minsan for almost 17 years na. 2008 pa. 2008 pa. Magkasama na kami. 7 ba? 8. Kasi 2009, nagpaluan na tayo Boss, yung 8 na nagkita na tayo doon sa Cavite. Sa Birata. Oo, tama. Tapos 9 yun, kinuha mo na akong tao. Nagperlinyang ka na nun. Boss. Oo nga. Ako naman, nag-akor na ako nung. Pero itong si Romy, ewan ba to? Sinong Romy ba to? Kung sasabihin niya, Hindi sa ko nakita yan. ano yung sinabi niya? Sabi niya, na pinuntahan daw niya ako sa kulungan. At nagkakausap daw kami. Wala naman telepono sa kulungan. Tsaka boss, hindi ka basta-basta makakapasok doon. High risk facility yun. Tsaka Tapos, COVID pa. Oo. Ito mga kwento mo naman, mga Yung pinagkulungan ko po is Magkano ba? high risk facility. Boss, ang tanong, magkano ba? Magkano ba inabot? Kaya Baka 5,000. ang cheap mo, dapat kahit sa akin na lang, nag-PM ka na lang, sana dinoble ko na. Ay, sige. Yung kwento niya kasi walang probative value. Hindi boss kasi siya, ang talagang hanap Hindi yan. No. Dito. Sige, saglit lang, Casper. Oo. Eto, Phoenix ko kasi lagyan ko na sopa. Shoutout sa inyo mga dekalibre. Pinalipat ko kasi tinawagan ako ni Mang Paul. Shoutout kay Harold. Shoutout din kay Jilek Saranya. Shoutout kay King, ang masipag kong kapatid. Shoutout sa mga akro sa GMA. Shoutout sa inyo. Ayoko na magbano ng basta't akro, shoutout sa inyo. Wala tayong pinipili, basta't akro, shoutout sa inyo. Yung kasing kwento ni Romy Diaz ba yun? O Daking? O sino ba yun? Hindi, pagkakakilala ko doon, Romy Diaz. Kasi in-impersonate niya si Romy Diaz noon, nung pandemic. Doon ko lang siya unang at huling nakita. Nung binigyan ko siya ng 100 sakong bigas para ipamigay sa Tiaong Quezon. Actually, hindi ko naman siya bibigyan kung hindi niya nirepresent yung mga mahihirap sa Tiaong Quezon. Nagmakaaway, sabi niya, marami po kaming squatter dito, bla 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 bla. So, ako naman, syempre, hindi ko kilala. Kung ako ho ay masamang tao, yan ho ay taong hindi ko kilala. Nagrepresenta lang ho ng mahihirap sa Quezon, binigyan ko ng 100 sakong bigas. Ginamit pa yung mga mahihirap doon. Binigyan ko ng 100 sakong bigas yan. Nung binigyan ko ng 100 sakong bigas, bali wala na sa akin yun. Tapos nagpadala siya ng video siguro. Kung titignan mo yung video, wala akong 2 sako. Naka-plastic ng tigi-tigi 1 kilo lang yung bigas. So, never mind na ho sa akin yun. Kasi, ang kasabay niya na binigyan ko ng bigas, yung broadcaster ng DCRH na si Ka Henry Uri. Isang truck naman yung binigay ko kay Ka Henry Uri. Papunta naman yun ng San Antonio, Quezon. Yung isang truck na yun, 250 sacks na bigas yung binigay ko kay Ka Henry Uri. At kay Romy Diaz, alias Daking o Erwin Ciar, may file ako noon 100 sako. Kalaunan, napagtanto namin at nagsabi sa akin na nagagalit yung kapitbahay, bakit hindi raw selective daw siya ng pagbibigay. At nabalitaan pa namin na yung 90 sako ay parang pinagbili niya yata na 700 ang isang sako. Pero sa akin, baliwala na yun O baga, binigay ko na. Diyos na lang ang bahala doon. Yung trabaho na lang na ito, boss, talagang, di ba, gaya-gaya nga Ginagaya si Daking, ginagaya si... Pero lahat ng kwento niya, ika nga ni Senator Lacson, walang probative value. Pag sinabing walang probative value, walang kwenta, narration lang. So, walang epekto sa akin. Pero, yung kwento niya na may defamatory sa akin, ayan, magagamit po ng mga abogado ko yan para sampahan siya ng cyber libel. Napakasalbahay na ito, boss. Kahit 1 kilo na lang, boss, malaking bagay na yun. Wala Sa'yo 100 yung binigay, tapos ganyan pa yung ginawa niya.
Hindi, ang Salamat masakit ka. doon, meron siyang kapitbahay mismo na Oo. nag-complain sa akin. Ayun, pwede rin natin interview yun. Sakaling... Na selective yung Oo. binigyan niya nung pandemic. Kumbaga, yung 90 sako, pinera niya, binenta niya ng 700 Oo. per sako. Magaling, mabait. Ngayon, Salamat ka. ngayon, tignan mo ha, siya nagnanarrate. Sandali sandali. May tatawagan lang ako, Casper. Okay, boss. Shoutout muna natin yung mga dekalibre. Oo. Mga dekalibre natin dyan. Shoutout kay Lester. Op. Sandali. Dami ng comment, boss. Oo, dami. Pagtatanggalin natin yung mga Mga fake. mga fake account, pagtatanggalin natin. Hindi tayo Romy Diaz hindi na tayo papatol diyan sa Sabi ni watching from Si Japan. Romy Diaz na yan. Ano? Matindi pala si Romy Diaz. Hindi, pero lahat na sinabi niya wala yung probative value. Oo. Yan ika nga narration lang. Si Gaya-Gaya, si Romy. Sabi ni Boogeyman, shout out dyan sa Endless Collection mabuhay kayo. Endless Collection. Okay. Alam mo, pagsasampa ng kaso ngayon, kailangan merong tinatawag na prima facie evidence. Hindi pwedeng kwento lang. Yun. So, yun yung sinasabi ko, Casper. Na narration lang yun Ika nga kung totoo pinagsasabi nun, di pupunta siya sa korte, sumpaan niya. Oo, boss. Di ba? Wala yan, boss. Yung substance yung ano. Kaya nga, walang probative value. Kumbaga, narration lang, nagnanarrate. At saka, what do you expect? Mag-i-interview ka ng tao na hindi ko kilala. Unang-una, hindi ko nag-i-empleyado yan. Hindi naman talaga. Kung sasabihin niya na nag-i-empleyado ko raw siya, di ko raw siya sinweldohan, magbigay siya ng patunay na nag-i-empleyado ko siya. Meron ba siyang pinirmahang kontrata? Meron ba siyang dilagdaan? Sino nag-hire sa kanya? May interview ba nangyari? Di ba? Yung mga ganon. Ngayon, kung sasabihin niya pinuntahan niya ako sa kulungan, ng ganitong panahon, walang nakakapasok sa kulungan dahil COVID. Napakahigpit dati. COVID. Ang tao lang na pwede pumasok sa kulungan noon, nadadalaw, ay kailangan nakalista yung pangalan. Dalawa lang. Siyempre, alangan naman, unahin ko pa yung hindi ko kilala. So, ilalagay ko yung pangalan ng kilala ko, uunahin ko yung pamilya ko. Siya, dami niyang pagkatao Hindi siya pwede. Hindi siya ppwede. Merong Romy, merong... Ang dami mong pagkatao. So, hindi, ano ko muna, titignan natin yung fact. Sabi niya, empleyado ko siya, hindi ko siya siwenduhan. Ang tanong, kailan ko siya nag-i-empleyado? Kamo, sabi kamo, napanood kamo ng misis mo na sinasabi na pumunta raw siya ng kulungan, nagkita kami. Meron ba siyang litrato na pumunta siya ng kulungan, nagkita kami? O any proof, o logbook man lang na pumunta nga siya raw, na nagkita nga kami? Meron ba? May naipakita ba? Wala. Ngayon, kung sasabihin niya na dumalaw siya sa kulungan, ay nung panahon ho na sinasabi niya na yon, ay wala hong pwedeng dumalaw sa akin maliban sa 2 tao lang. Si Dong at yung anak ko. Nagsimula lang ho ang dalaw 2023 na. Nung totally natanggal na yung pandemic. Na totally yung pandemic ay libre na at tapos na. Na-open ho yung dalaw, pero at maglilista ka pa rin ng dalaw mo. Maximum 8 katao lang ang pwedeng dumalaw sa'yo. Ayun nyo, maximum 8 lang.
So, paano natin ho paniniwalaan Eh, yun? siya lang, 5 na yung pagkatao niya. Mahirap na yun. Yung ginagaya niya, 5 na eh. Hindi, yun. So, walang probative value yun, kumbaga narration lang. Pero yung, kung siya, hindi ko kasi pinanood, pero nire-review na ngayon ng Zamora and Poblador Law Firm yung kanyang statement. The moment na nagkaroon ng pamatory yun, kakasuhan na yun. Ganun lang. Sahol pa sa ano ito, boss eh. Ano yung tinatapunan ng... Hindi, paano mo naman paniniwalaan yung isang taong magnanakaw? So, Na yung para na lang sa taong bayan, ng bayan ng Quezon, na ipamimigay na bigas na galing sa akin na 100 sako, kinatkong pa niya yung 90 sako. at ibinenta pa. At ibinenta na 700 per sako. Nya! So, paano mo paniniwalaan yun? Yung mga ganun pa lang niya, boss, hindi na palipaliwan. Nya! Di ba? So, ngayon, ang panlaban na lang nila, Salamat ka, bawal lang kami yung kanilang troll farm na lang ang panlaban nila. Yung troll farm na lang. Po. Shit ka, ha? Yung troll farm na lang. Ang kanilang panlaban na, magbabash na ganyan, bla bla bla. Yan na lang kailangan nila eh. Yan na lang ang magagawa nila. Saan? Balita ko pa, boss. Hindi na tayo nag-aano. Dahil daw natakot na tayo. Oo. Natakot na daw tayo. Wow! Kaya di na daw tayo Hindi na tayo nagmumura dahil natakot na tayo. Hindi. Hindi na kami nagmumura. Gawa ng dahil. Dahil ayaw namin ibaba na yung pagkatao namin. Tama na yung 1 linggo na ibinaba namin yung pagkatao namin sa inyo. Ngayon, ganito. Wala na kasi kayong ano eh. Tignan natin, sino ba ang pinagpapala ng Diyos? Sila ba o tayo? Ayun ang tanong dyan. Sila, any moment, si Makagago, darating na yung mga kaso niyan. Sunod-sunod yan. Tapos lahat ng in-interview niya, the moment na nagsalita ng defamatory, darating na rin yung kaso niyan. Pag hindi ka na pala nagmumura, boss. Ang magaan ang pakiramdam. Hindi, boss, hindi yun. Duwag ka na pala. Pag hindi ka nagmura, duwag ka na. Ay? Po! Yo! Yo! Ganito na lang. Utang! Huwag ganon. Eto na lang. Hagag! Eto na lang. Hindi walang mura eh. Hindi, ito na lang. Ito na lang. Hagag! Ang pinakamaganda ron, alam nyo na yun. Sa Romy, ha? Alam, di namin kaya yung karakter mo. Kaya namin yun. Kaso, hindi namin kaya magbenta ng bigas. Kasi, oo. binigay sa iyo yun, tapos binenta mo pa. Oo. Hindi ka ba naman, Hindi, paano mo nga hindi ka ba naman, Hindi. Paano paniniwalaan yan? Hindi ko nga nakita na personal yan. kaya nga, boss eh. Nakita ko lang yan, isang beses lang. Gago. Nung pinatawag ko sa Legrand, may kasama pang truck yan. May kasama pang vice mayor, candidate ng vice mayor. Ang mali niya, yung video, pinakita niya pa na kilo-kilo. Oo, yun Di ang ba mali. naman Tangat. Kasi no, yung ibinigay ko sa kanya, Bigas. maliwanag yun, 100 sako yun. Ngayon, yung pinamigay niya, isang beses lang siya nagpadala ng video, may dalang kolong-kolong na ganyan lang ang Trolley, patong. boss, trolley yun eh. Trolley, Trolley, may- sa Riles, may Riles. tigi-tigi 1 kilo ibinigay niya. Yun lang ang video tanging video na natanggap ko na naipamigay niya. Eh ngayon, kinakalkula namin, walang 3 sako yung naisupot na yun eh. So, sabihin na natin na ang naisupot ay 10 sako. Eto na, malupit. Kapit-bahay niya. Lumapit kay Dong. Sir, hindi naman ho kami nabigyan. Magkatabi lang ho yung bahay namin. Balita ho namin, sir. Binenta ho ng 700 ang isang sako. Ito talaga. Diba? Napakasalbahe mo talaga eh. Ang sarap mo. Sabi ni Git God, pa-shoutout boss, team leader ko Abigail Felipe at dekalibre kong katim na si UP De La Vega at Dennis Antonio. Pakisabi, intorotot minuto. Grabe ka, Git God. So, yun yung katotohanan niya. Kaya sabi ko nga, kung ano bang kwento, ang kinuwento ni Romy Diaz o The King o Walang kwenta. Erwin Sia, hindi. Walang probative value. According to Senator Lacson, walang probative value. Ibig sabihin ng walang probative value,
Wala. Narration lang. Yun lang. Narration lang. Pero, kung siya ay may sinabi na may defamatory sa akin, ayun, pagbabayaran niya yun. Pagbabayaran niya yun. Pero siya, wala. Walang probative value, walang epekto sa akin, walang value yung paninira niya sa akin. Kasi, narration eh. Ika nga ni Senator Ping Lacson, walang probative value. Dahil hindi siya under oath. At least, narration lang. Pero siya, yung paninira niya, ay, malaking value sa atin nun. Kasi, makakasuhan na siya ron. Hindi ko na sasabihin, pero meron na tayong team na nagre-review ng lahat ng tao na maninira sa akin, diretso kaso na. So, yun na. Yun ho yung image namin ngayon. Hindi namin ibababa yung aming sarili kung kaninuan. Halimbawa, may nanira ho sa akin. Dapat patunayan nila kung ano yung sinasabi nila. Pero ako, kaya ko hong patunayan na yung si The King o Romy Diaz o Erwin Ciar, yan ho ay ibinenta niya yung 90% ng 100 sakong bigas na ibinigay ko para sa mga kababayan nating naghihikaos ng pandemic dyan sa bayan ng Chaong, Quezon. At binenta niya. Binenta niya. Ang iba pa ho doon, kasabay ho niyang kumuha ng bigas, 250 sako naman, yung kasabay niya na binigyan ko ng 5 toneladang bigas, si Ka Henry Uri po, ng DCRH. Taga Quezon din ho yun, sa San Antonio, Quezon. Ayan o, silang dalawa yung kasabay na dumating eh. 2 truck yung dala nila. So, binigyan ko ho yan. Kaya lang ho, yung kay Ka Henry Uri, talagang ipinamigay niya ho sa barangay, at barangay ho ang nag-decide na kung sino yung bibigyan. Balita ko, tigkakalahating sako daw ang tinanggap ng bawat pamilya. Oo. Kaysa doon sa 500 pamilya yung 2 kilo. 500 pamilya yung tumanggap ng tigkakalahating sako. Kaya ako'y talagang sobrang pagpapasalamat kay Ka Henry Uri dahil yung bigay ko na 5 toneladang bigas para sa San Antonio, Quezon, nakarating talaga sa barangay. Saludo kami sa iyo. Ka Henry Uri, kamusta po? Itong Romy Diaz o Erwin Ciar o The King, sabay sila eh. Pero unang kinargahan yung kay Ka Henry. May video pa ako ng pagpapasalamat kay Ka Henry. Ngayon ito, dun ko lang nakita tong putok sa buho na to. Boss, i-clear ko lang, Romy Diaz, alam ko magaling na aktor yan eh. Eto, fake ito. Hindi, ano lang siya, yung kumbaga ano yan eh. Romy Diaz wannabe o ginagaya lang niya. Kasi mahirap mamaya. Ini-impersonate niya pala, impersonator. Mamaya sabihin na naman ng Ogag dyan, yun ang ginagawa sa iyo. May mga salita kang kinakat. Iba yung Pero hindi mag-i-stand sa court yun. Kailangan makita yung totoong video, yung buong narration ng salita. At kailangan yung original account na nag-post, patunayan nilang sa akin galing at ako ang nag-post bago magkaroon ng tinatawag na prima facie evidence. Ganun ang ginagawa nila. Yun yun. So, itong si Romy Diaz na to, ay, hindi ko masabi, pero sabi ko nga, walang probative value yung kanyang lahat ng pinagsasabi, all narration. Uunahin natin, nagkausap daw kami. Paano kayo mag-uusap? Sa kulungan, nung ako nakakulong, hindi ako pwede magkaroon ng outgoing call. Hindi pwede. Nasa batas ng kulungan yan. Wala akong outgoing call. Para makapag-usap ako, kahit sa korte-korte magharapan, yung abogado ko ang tatawag sa akin bago ko makausap. Ganon, kasi high profile tayo nun eh. Yun. So, sasabihin niya, dumalaw siya sa kulungan, unang-una ho, bawal ang dalaw nun. Bawal. Number 1 yun. Nag-open lang ang dalaw 2020, early 2023 or late 2022. Nag-open ang dalaw. Doon lang ho nag-open ang dalaw. Dahil, basta after election na ng 2022 election yun eh. Dahil po, nag-end na yung pandemic. Parang endemic na, parang ganon. So, tanggalin muna natin ito mga nagpa-flood. Eto, katulad to nagpa-flood. Gawa ka bago account. Yan. Yun.
ano to eh, yan. So, paano niya sasabihin nakausap niya ako? Pero, pag nanonood ako ng mga USB na pinapadala ni Dong noon, kasi lahat ng humanitarian ko, kahit nakakulong ako, ini-USB nila yan eh. Oo, boss. Tapos pinanonood namin doon sa TV, sa kulungan. Para sabi ko, lahat ng humanitarian nyo, dahil nakakulong ako, hindi ako makakasama, baka pwede videohan nyo, ilagay nyo sa USB. Katulad nung bumaha sa Montalban, Rizal. Andun ako nagpadala ng tulong. Sa USB, nakita ko siya nandun. Kaya pala. Kasama nila Res Cortez. Ganon din sa Alabang. Siya yung MC dun eh. Ngayon, meron ako mga supporter na nagsabi sa akin, Sir, nagpapakilala hong tauhan mo yan, si Romy Diaz, dahil nakikita may mga video siya na sumasama siya sa mga humanitarian. May pangarap. Sa mga humanitarian mo, nagsasalita-salita siya ron, at nangihingi sa amin. Ngayon, since akala naman namin talaga, sir, na talagang tauhan mo nga siya dahil nakikita namin sa mga humanitarian, pinapadalan namin. So, yun ang purpose ng putok sa buho na yan, na sumama sa humanitarian para makita ng mga supporter ko na kastim ko siya at magamit niya yung mga supporter ko para makahingi siya ng donasyon. Pwede niyang kunin yung mga followers mo. Yun. Kaso wala namang nagpuntahan sa kanya. Ewan ko, yung mga nabola niya. Actually, late 2021, naging basher ko na yan. Yan? Ganun ba yung... Paano ngayon siya nakapunta sa akin sa loob ng kulungan na sinasabing hinired ko daw siya ron? Ang malupit dun, naging tao mo daw siya. Hindi. Hindi ko yan naging tao. Kilala ko yung mga naging tao ni Boss. Humingi lang sa akin yan ng 100 sakong bigas para sa mga maliliit na tao sa lawigan ng Chaong, Quezon. Ako'y nagpadala. Ako'y nagpadala ng 100 sako. Pero ang binigay niya, 10 sako, ang malungkot, yung 90 sacks, ibinenta na 700 pesos. So sa tingin mo, kapanay-paniwala ba ikukwento niya na nag-iipleyado ko siya? Basher ko siya eh. Kung titignan mo yung mga post niya, sumama siya dun sa mga vlogger na kinuha ni Mary Ann Lawlaw. Yung scammer na tumiwalag sa akin para makuha yung mga supporter ko. Nagets mo? Ako kasi noon, ako noon masyado akong vulnerable noon eh. Kumbaga, syempre, nakakulong ako. Hindi, nakakulong ako. Nag-take advantage sila sa akin doon sa pagkakakulong ko. Nakako sila na andito lang kami sa tabi mo. Sige, ganyan, kapatid. Sinamantala ka na. Sinamantala na ako. Ngayon, syempre, yung mga supporter ko, maniniwala sa kanila dahil nakita na kasama ko sila doon sa pagbibigay ng bigas. So, maniniwala nga naman. Hanggang nung sa tingin nila, pinagkitaan nila yung mga supporter ko ng mahigit 1 taon. Oo, dami. Bago ko sinibak yung Lawlaw na Mary Ann, nung sinibak ko yung Lawlaw na Mary Ann, yun, nagsama-sama sila. Kaya naman pala hindi sila makakalas doon sa Lawlaw na Mary Ann, mga nag-invest yung mga vlogger sa kanya. Doon sa kanyang sabon-sabon. So, tinira nila ako. Kaso marami na natili sa akin na mga supporter ko. Ayun yun. So, lahat ng pinagsasasabi ng Romy Diaz o Erwin CR at The King, walang probative value yun. Narration lang yun. Oo, walang epekto sa akin yun. Pero, kung meron siya sinabing defamatory word, ayun, malaki epekto sa kanya. Diretso yung kakasuhan. Ganun lang kasimple. Pakasalbahe mo, Romy. Hayaan mo na. Ano ka ba? Sarap mo. Ayun yun. Shout out na muna natin yung ating Boss. Sabi ni Smer Malolos, shout out, isang dekalibre Idol FLM. Isa po ako sa nabook mag-deliver sa dating bahay nyo. Grabe, nagtatrabaho ko ng marangal. Pag-deliver po ako sa inyo, tinarantado nila ako. Ayan, sige, ganun talaga. Wala daw epekto. Tanggalin na natin to para gumawa sila ng mga bagong account. Yan. Ang dami nilang account, no? Pagtatanggalin natin para Casper, may tanong dito.
pinasasahod ka ba ng maayos? Oo naman. Hindi, sabihin mo na ang dami mong advance. 2 buwang advance. Oo. Ha? Tsaka dito kay boss, yung sukli, wala na. Sabi ni Amadeo Crisalova, Boss FLM, solid calibre supporter here from UAE. Pa-shout out po sa mentor ko dyan sa Pinas na si Sir Raul Ong. Okay. So, yun. 2021 pa lang, naging basher ko na yan. So, paano mo paniniwalaan? Ay, hindi po ako stress. Oo. Paano naman ako mai-stress eh? Ganda na bahay ko ngayon. Oh. Paano ako mai-stress? Puta, may ano pa ako, may jacuzzi pa ako. Marami akong tauhan dyan. Ano pa hahanapin ko? Di ba? Hindi ako nai-stress. Diyos ko naman. Tsaka, okay na ako, no? Hindi mo na ako marinig na, na magbumura ngayon. Hindi ko ibababa yung sarili ko sa kanila. Tama na yung 1 week book. Tama na yung 1 week na yun, oo. Okay na yun. Shout out. Ginawang tauhan yung customer na resort. Paano naman to naging resort? Halika ha. Kung hindi ka ba naman boat kalahati, minuto. Paano naging resort yan? Nakita mo yung litrato ko? Laki. Nakita mo yung litrato ng tatay ko? Laki. Nakita mo yung litrato ko? Laki. Nakita mo ba to? Mga award ko? Ayan puro Francis Leo Marcos yan ayan Nakan? Paano mo naman sasabihin naging resort yan? Di, ang laki-laki mong tanga. Nakita mo yung bilyaran ko? Paano naging resort yan? Ay, nako. Kasi kayo, hindi nyo matanggap na, alam mo yun, hindi nyo kayang matanggap na hindi nyo ko kaya. Ganong ka simple, di ba? So, yun nga po, pinaliwanag. Sabi ni C99, Boss, FLM, kapit bahay mo ako, JM Tolosa from Las Piñas. Mabuhay ka, JM Tolosa. Di ba? So, ang kaya nyo na lang gawin ay yun na lang ang kaya nyo gawin is magpadala ng troll farm kada magla-live ako just to interrupt what I'm saying. Pero hindi naman ako nai-interrupt eh. So, dyan lang kayo. Yun lang. At, Casper, dito ka. Magpahalapin natin yung mga nagpapa-shoutout, Casper. Ito. Sir FLM, magkano po ang zirconia at implant sa dentist mo? I'm planning to get one. Thanks, sabi ni Limay. Actually, 90,000 ang isa. 90. 33 pieces. Yan. Pero since kaibigan ko yung doktor, si Yeye. Okay? Kaibigan ko yung doktor, si Yeye. Ano na yun? Lifetime cleaning na siya. Binigyan na ako ng lifetime cleaning. 90. Pero since kaibigan ko siya, ang chinarge niya sa akin kabuuan, lahat-lahat, is 1.8. Lahat. 33 pieces. Yan. 33 pieces yan, up and down. Pati bagang ko lahat. Tapos yung 4 na piraso dito, implant na. Pero ang talagang presyo niya, 3 million. Sabi ni Renzo Mar, idol, pa shout out po kay Jerome Dolor. Pakisabi naman, God bless sa kanya. Hindi na tayo pwedeng ang pinaka word na lang natin ngayon, putok sa buho. Ayan. Shoutout idol, kunin ko na yung reward 250k po Genius.
Kilala ko na kung sino si Food Genius. Nag-page reveal na siya. Friend of Food Genius na page. I-message mo yan sa aking Viber. Kailangan with complete evidence. Yun lang. Alam mo, nililigaw nila yan. Inililigaw nila yan. Yung mga page reveal. Nililigaw nila yan. Sabi dito, yun daw sahod ni Romy Diaz, hindi ka raw nagbayad. Actually, hindi ko naging tauhan yan kahit minsan. Uulitin ko, isang beses ko lang yan nakita nung binigyan ko ng 100 sako. 100 sako ng bigas para ipamigay doon sa mahihirap na mga taga-Tiaong Quezon. Pero hindi niya ibinigay. Ang ibinigay niya, nagsupot siya ng 3 sako, tigi-tigi 1 kilo, nilagay sa trolley, pinamigay. Yun lang ang video natanggap ko. At nung 2022, late 2022, sabi ni Dong, meron daw siyang kapitbahay na pumunta sa kanya at nagsabi na hindi siya binigyan. At ibinenta daw ni Romy Diaz yung bigas na 90 sako, 700 pesos per sako. Diba? Paano paniniwalaan yan eh? Hindi ko naman naging empleyado yan. Kung sasabihin niya, nagkita kami sa kulungan, hindi siya pwedeng dumalaw doon. 2 lang ang pwedeng dumalaw noon sa kulungan. Pamilya ko lang. Oo. Yun. Di ba? Ngayon, yung pinagsasabi nila na kaso-kaso, eto. Idol, ang bag ko $5, pang bail mo sa mga kaso mo, supporter mo po ako, league of the po tayo pa. Hindi wala ho tayong kaso kasi hindi ho sila basta-basta makakapagkaso. Unang-una, kailangan ho ng tinatawag na prima facie evidence. Hindi ho pwede yung pinagtagpi-tagping video. Kailangan ho yung video ng prima facie evidence, buong video at doon mismo sa account ko nakalagay. Ngayon, kung hindi sa account ko, ay hindi ho yan prima facie evidence, hindi ho tatanggapin ng korte yan. Pero ho si Makagago, marami na ho talagang kaso. Yan ho ay meron. Talagang marami. Ipinagbabawal lang ho ng abogado ko na ilabas yung mga klase ng kaso niya. At hindi ko ho yung gagawin. Let the case go on. Ganun na ho yun. Let the case take its own course. Yan. Pero ibaba ko pa yung sarili ko sa kanya, ay hindi ko binababa ang sarili ko sa isang putok sa buho. Ganun ho yun. Bakit ka lumipat ng inuupahan mo? Ay, tapos na ho yung kontrata ko. At yung inaanak ko ho ang naglipat sa akin dito. Ayun o. Ngayon, walang masabing matino. Pero, daming viewer o. 1.5 yung current na nanonood. Para ka nagtatalog pati dito. Hmm. 10 minutes na lang ito, inanak. Sige. May nilabas daw si Food Genius na magkausap daw sila ni Casper. Ayan si Casper, kausapin mo. Bobo. Mema na lang kayo. Ayan. Ayan ang tinatawag na mema na lang. Di ba? Wala eh. Pasalamat ka. Mo. Yun. Sabi ni John James Oberas, shout out Boss FLM, day 1, supporter mo kami. Shout out Boss FLM, day 1, supporter mo kami. Mabuhay ka, James. Actually, ito YouTube natin, Casper, may kita na tong $250 million ngayong buwan ng November Ang dami nagbibigay ito, may nagbigay pa ng $100 Sabi ni Sun Boss Pitchable, ang baduy-baduy nung daking na yon, sinungaling yon. Malamang, totoo. Ayan, mga supporter ko na nakakakilala kay The King, na pinirahan ni The King, nagpanggap si The King na siya ay empleyado ko at nanghingi ng maraming super chat sa aking mga supporter sa abroad.
Ayan na isa magpapatunay. Pipin ko yung message doon, isa magpapatunay. Baka sabihin nyo, loko, eto, taga-Japan to. Ayan, si Sun Peach Apple. Trabaho na lang yan. Ayan. Kaya eh. Sunboss Pitchable pala. From Japan. Nagpalipad siya ng 200 yen. Sabi nito, Boss FLM, sa pwedeng mag-donate, tutulong kami para sa Cebu. Hindi, ang gawin mo, bumili ka na lang ng bigas, padala mo sa Cebu. Hindi ako tumatanggap ng donation. Magmula pa noon, hindi ako tumatanggap ng donation. Pag may humanitarian ako, only the FLM family, nagbumibili rin sila ng bigas, isinasama doon sa aking bigas, wheelchair at salamin, para ipamigay. Hindi ako nanghihingi ng donation. Ngayon, kung gusto mo mag-super chat dito, walang problema. Tatanggapin ko yan kasi hindi naman ako nanghihingi. Platform ni YouTube yan. Ano na sila? Hindi na alam yung mga pinaggagawa nila. Oo. And then, basta let's the case take its own course. Tayo, magla-live tayo for our supporters and for those people na gusto magpa-shoutout. Yun lang. Ulitin ko, yung interview daw ni Romy Diaz, kuno, ay walang probative value. Sabi nga ni Senator Phil Lacson walang probative value. Pag sinabi yung probative value, wala. Narration lang. Madali namang mag-narrate Hindi ko siya sinahuran, empleyado ko siya. Magpakita man lang siya ng isang ebidensya na naging empleyado ko siya. Meron ba siyang pinirmahan? O kahit voice recording, mahilig naman sila dyan mag-voice recording, di ba? Dapat nag-voice recording sila na, hina-hired kita. Yan ang trabaho niya Trabaho niya, mag-voice recording. Bakit hindi niya na-record na yung proof man lang na naging empleyado ko siya? Bobo, gunggong Ano? Gunggong. Dapat ka muna. Di ba? Kasi ginaya mo muna yung boses ni boss. Kung wala tayong kontrata, wala ka ba ipakita na hinayad kita, dapat man lang, nung sinabi mo na kausap mo ko sa telepono, para maging proof yun, para sahuran ka. Kasi ang tagapagpasahod nun si Dong. Boss. Lahat ng empleyado kayo. Kanino kayo sumasahod? Kay Dong, di ba? Lahat ng gastos, pati nung eleksyon, kay Dong kayo sumasahod. So, dapat doon, muna? Ginaya na yung boses mo. Hindi, nag-record man lang. Ginaya man lang yung boses ko. Kunyari. Gaya-gaya naman to ako nga pala si FLM. Hina-hired kita na ito yung sweldo mo. Bullshit to Ang katotohanan yan, nung bumaha sa Buntalban, Rizal, habang nakakulong ako, nagpadala ako ng 1,000 sako, una at 800 sako, 1,800 sacks sa Montalban, Rizal. Lahat ng pamilya na apektado ng baha, pinabibigyan ko ng tigi-tigi isang sako. May video ka nun. Meron. Video. Ngayon, nung tiningnan ko yung USB, kasi para makapanood naman ako sa kaganapan sa labas, dahil hindi naman binabalita sa mainstream media yung aking ginagawa na pagtulong, so sabi ko kay Ladong at sa Team FLM noon na baka pwede i-record yun, ilagay nyo sa USB para mapanood naman namin dito ng mga kakosa ko. Kasi masaya na ako nung pag nakakapanood ako ng video na marami ko natutulungan dahil nasa loob ako ng kulungan. Doon lumutang yan. Nakita ko ron nag-isalay-salita pa. Hindi ko naman alam kung anong purpose. Sabi ko kay Dong na lang, bigyan mo nga ng 5,000 yan. Sabi ni Rafael Malasig, Bintar Ilocos Norte, pa-shoutout, boss. Bintar, oy, Ilocos Norte, pa-shoutout, boss, Bintar. Ay, shoutout siya sa Bintar, Ilocos Norte. Bintar. Nga pala, andyan ang mga ate ko, sila Manang Odette, madalas ako buwi dyan. Nga pala, dyan sa Bintar, nag-humanitarian ako dyan, lahat ng buong bayan ng Bintar, lahat ng malabo mata, binigyan ko ng salamin. At nagbigay ako ng salamin, bigas, e-bike, wheelchair, cellphone sa mga K-12 na estudyante. Talagang binuhos ko yung lakas ko dyan. At may video ko noon at pwede nyong interviewin yung kasalukuyang mayor doon na si Mayor Richard Degala kung anong tulong ang ginawa ko sa Bintar. At may mga malalaking waiting sheet dyan, nakalagay doon, Francis Leo Marcos. Donation ko yun. Shout out sa lahat ng taga Bintar. Mabuhay kayo. Agbyag! Durasen! Bintaren!
Hindi mo naintindihan yun. Ang biyag, boss. Hindi mo naintindihan. Durasen. Oo. Bintaren. Si Dong i-interviewin ko, sige. Yun ang pwede nyo paniwalaan. Pagka si Dong ang na-interview niya, maniniwala na ako talaga. Oo. Pagka si Dong ang na-interview Pwede. ni Makagago, pwede kasi Wala. chief of staff ko yun eh. Wala naman na sa atin si ano. Hindi. Nagbakasyon. Chief of staff ko yun. boss. Kumbaga, pinag-aral ko pa yun sa Japan. Tatlo sila, siya, si Lester, at saka si Engineer Yuchenko. Pinag-aral ko ng pagiging chief security yun. Dahil doon sa itatayo nga namin negosyo nun na CESA. Oo. So, walang probative value yung pinagsasabi ng Romy Diaz. Dapat man lang, nirecord man lang niya na hineard ko siya. Now, nasa kulungan ako, may dalang sulat si Dong galing kay Kapitana Tintin Abas ng Alabang. Nasunog ang Alabang. Nasa loob ako ng kulungan, ha? Nasunog ang Alabang. So, ang nangyari, sabi ko, sumulat ako kay Warden. Warden, may bisita ako, si Res Cortez, Levi Ignacio, kasama siya ni Dong. Baka pwede kong makausap kasi gusto kong tumulong sa Alabang, Barangay Alabang. Oo, kay Kapitana Tintin Abas. So dumating doon, ando sila Res Cortez, may video ko noon, pwede kong i-upload dito mamaya-maya. Pwede. Yung video, at makikita mo ron, walang ducking doon sa video na yun. Walang Romy Diaz doon. Sabihin, may extra na lang pala. Pero nung natapos na yung humanitarian sa Alabang, nagbigay, ando si Atty. Caroche, si Robsy, si Res Cortez, si Ian Ignacio, si Levi Ignacio, si Dong, ando sila lahat. Lumutang na naman yun yung Romy Diaz. Nag-speech doon, nag-video-video. Pansin. Ang tunay palang intention nitong ducking Romy Diaz, dahil marami ko supporter eh. Yung abroad, mga nagpapalipad sa YouTube yun eh. Yung mga nagdo-donate na ganito, yung mga nagpapalipad ng ganito. Ayan. Yung tangka niya talaga. Yun yung tangka niya. Oo. Yun yung talagang tangka niya na hindi ka makita. Ang hilig mo magtangka raw. Yun pala yung tangka niya para paliparan siya ng mga supporter ko. Kasi wala namang kwenta yung mga vlog-vlog niyan eh. Nabuhay yung mga vlogger na yan, una, nag-pro FLM to get, kunyari, pinagtatanggol ako. Para makakuha ng... napanood ko yun. Para makakuha nila yung simpatya ng aking mga supporter. Anyway, mag-brood, muna tayo? Ito, Blue Mountain Coffee muna tayo. Ayan. Yun pala talaga yung, nila, yun talaga yung kanilang intensyon. Sabi, gatas na gatas daw, boss. Gatas mo pala iniinom ni MG. Regarding diyan kay Bakagago, abay, bahala na siya sa buhay niya. Basta, I'm going to let the case roll.
Ayan, magpaluto na po kayo dyan sa ano, sabi ni Kale Ray, dyan sa Palm Spring, California, Filipino Food Paluto. Email na kayo, ha? Pa-shoutout yan ni Kale Ray ng Palm Spring, California, Filipino Food Paluto. Email na kayo. Pabuhay po kayo. Diba? So, yun lamang ho. At ang aking masasabi lang ay let the case roll by. And una higit sa lahat, yung mga pinagkukwento ni The King ay walang probative value. Oho. Alam na ho naman natin ang intensyon niya. Eh, noon nga hong binigyan ko na 100 sako ng bigas yan, 10 sako lang yung sinupot niya na tigi 1 kilo, pinamigay, binidyohan, pinadala sa akin. At hanggang sa may nagsabi sa akin at napatunayan ho namin na yung 90 sako, ibinenta niya na 700 pesos. Paano niyo naman paniniwalaan sa umpisa pa lang manggagancho na ho talaga. So yun ho, yung sinasabi niya naging empleyado ko siya at di ko siya sinahuran, hindi ko pa ho nakita yung tao na yan isang beses lang ho. Nung mismong binigyan ko ng 100 sakong bigas, kasama nung taga San Antonio, Quezon na broadcaster ng DCRH na si Ka Henry Uri, na 5 tonelada naman yung binigay ko, isang truck. Okay. Tapos sa kanya, 100 sako. Buti pa yung kay Ka Henry Uri, napamigay talaga eh. Okay. Pero itong sa kanya, wala. Binenta at pinera. So, yung sinasabi niyang empleyado ko siya, magbigay siya ng patunay ng kahit ano. Sa lahat ho ng kinuwento niya, wala akong kapanipaniwala eh. Unang-una, hindi ko ho siya kilala. Bisa sabihin niya, nagpunta ho siya ng kulungan, asa ng litrato. Yun. Ang totoo ho niya, ginamit niya yung pangalan ko, nagpanggap siya na supporter ko, nakisawsaw sa humanitarian ko para makuha niya yung suporta ng mga supporter ko abroad. Yun ho yun. Ayan, maganda umaga po. At me, Casper, shout out. Shoutout sa inyo. Ayan, mabuhay kayo and God bless.